Kahit sa bahay, natututunan yan. May bisitang dadating, huwag kang haharap nang hindi ka pa nakakapaghilamos. Huwag kang haharap na ikay nakasando, ikay hubad. Di ba? Pinagbawal na rin yan ng gobyerno. Mga taxi driver, dapat may kanya-kanyang uniform. Okay, bawal tumambay sa mga tapat ng bahay at doon mag-iinuman ng hubad. Di ba? Lalo na po sa banal na komunyon. Kat ito'y sakramento na itinatag ni Jesus para magbigay ng biyaya. Panghuli, kung ito'y kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoong Hesus, kinakailangang ibibigay natin ang nararapat at nauukol na paggalang. Sumainyo ang Panginoon sa iyo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Unang araw ng pista ng tinapay na walang libadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Pasko, tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, saan po ninyo gusto na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampasko? Inutusan ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad, pumunta kayo sa bayan, may masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa kanyang bahay na papasukan at sabihin niyo sa may-ari, ipinatatanong po ng guro kung saang silid siya maaaring kumain ng hapunang Pampasko, kasalo ng mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin. Nagtungo sa bayan ng mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat gaya ng sinabi ni Jesus at inihanda nila ang hapunan. At samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay sa Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagati-hati at ibinigay sa mga alagad, kainin ninyo ito, ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. At kanyang sinabi, ito ang aking dugo, ang dugo ng tipan na mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Umawit sila ng isang imno at pagkatapos nagtungo sa bundok ng mga ulibo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Tatlong bagay ang aking ibibigay sa inyo, mga sumisimba ngayon, tungkol sa itinagdiriwang natin. Ang ating simbahan ng parokya ay kasama ng pangkalahatang simbahang Romana Katolika sa buong mundo na nagdidiwang ng dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo. Ito ang tinatawag nung una, Corpus Christi. Katawan ni Jesus. Katiyan ang sinabi ni Jesus, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kunin ninyo ito. Ang sinumang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya una, ito ay isang sakramento. Anong ibig sabihin ng sakramento? External sign. Isang tandang panlabas na itinatag ng Panginoong Hesus para magbigay ng biyaya. An external sign instituted by Christ in order to give grace. Katulad ng binyag, ng kumpil, ng kumpisal, pagpapahid ng santool sa may sakit, pagpapari, yang 7 sakramento na yan. Kaya tayo naniniwala sa ganyan. Sapagkat ang ibig sabihin niyan, mismong ang Panginoong Hesus ang ating tinatanggap. Sa anyo ng tinapay at alak. Father, imposible naman yata yun. Ang Panginoong Hesus mismo ang nagsabi.
Kung tutuusin, kung gagamitin natin na halimbawa ang human sciences or even say our anthropology and chemistry, mahirap talagang paniwalaan na ang tinapay at alak na binasbasan ay magiging katawan at dugo ni Jesus. Sapagkat according to science, iba ang component ng tinapay at alak sa katawan at dugo ng tao. Magkaiba yan ang sangkap. Ikalwa, ang sinabi ng Panginoong Hesus is contrary to human experience. Kung ito ang katawan ni Kristo, nasaan ang ulo? Nasaan ang kamay? Nasaan ang paa? Nasaan ang leg? Ay salit pag ang yaon. At pag nagkulang pa'y hinati-hati pa. Aba, ay magsasabi tayo, naku, kukunala ang yata ang tinanggap ko. Kaya based on human experience, mahirap paniwalaan ang sinabi ni Jesus. Ikatlo, sa anthropology, kung ano ang amoy tinapay, ay tinapay. Kung ano ang lasang alak, ay alak. Kung ano ang nakikita mong tinapay, ay tinapay. Ay sasabihin, ito'y katawan ni Kristo? Ang sabi ni Jesus, ito ang aking katawan. Wala tayong magagawa kung hindi sumampalataya. At yung pananampalatayang yan ay ipinahahayag natin sa pamamagitan ng ating taimtim at maliwanag na sagot. Katawan ni Kristo, ano ang ating sagot? Amen. Pag hindi ka sumagot, ang ibig sabihin, hindi ka naniniwala. O kaya, ika'y bingi. O kaya ikatlo, ika'y ipipi. Alin man, mamili ka na. Pero kinakailangan mong ipahayag ang iyong pananampalataya. Pangalawa, ang misteryo ng katawan at dugo ni Kristo ay maraming pangalan. Ang generic name nito, Eucharis. Charis, ang ibig sabihin, salitang Griego na ang ibig sabihin, biyaya. Pasasalamat. Sapagkat yan ang kwento sa atin ng mabuting balita. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay sa Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad, kunin ninyo, ito ang aking katawan. Pasasalamat. Eucharist. Kaya, ano man ang ating mga biyayang tinatanggap sa Panginoong Diyos, na ating itinagpapasalamat, ugali na natin. At gawin nating patuloy na ugali ang sumimba at magpamisa. Ano-ano ang mga pangalan ng banal na katawan at dugo ni Kristo? Pag ang tinapay at alak ay inihahain sa ibabaw ng isang hapag, ang tawag dyan, banal na misa. Ang mga pari ay katulungin ng mga apostol na binigyan ng Panginoong Hesus na kapangyarihan na gawin ang misteryong ito. Gawing katawan at dugo ni Jesus ang tinapay at alak. Pag yan ay ibibigay na sa atin, ang tawag na diyan, communion. Banal na pakikinabang. Kung pagkatapos ng komunyon, merong pang natira, itatago yan ng maingat. Doon sa mismong taguan, sa gitna. Ay yung taguan na yun, kung tawagin, tabernakulo. Ipapasok sa loob ang tirang komunyon. At kapag meron doong tirang komunyon, sinisindihan ng ilaw. Ibig sabihin na doon ang Panginoong Diyos. At ang tawag na diyan, sa tinapay na yang nakatago, Sanctissimo Sacramento. Kabanal-banalang sakramento. Eucharistia, banal na misa, banal na komunyon, Sanctissimo Sacramento. Kaya pag ikipapasok ng simbahan, kahit saan,
magpupugay ka muna sa Panginoong Hesus. Luluhod ka. Naandini ka, lilipat ka doon sa kabila, o ikay naandini, lilipat ka doon sa kabila, luluhod ka pagdating mo sa gitna. Paggalang. Uso pa ba ang paggalang ngayon? Parang nawala na yan eh. Nawala na kasi ang good manners and right conduct. Diba? Pag tayo idadaan sa harapan ng ating kapwa-tao, lalo na ng mga matatanda, tayo nakayoko ng kaunti, makikiraan po. Ngayon ba'y uso pa yan? Hindi na. Ngayon, pagkatapos ng misa, ay merong kinakailangang bigyan ng komunyon, mga may sakit, mga senior citizens na hindi na makapaglakad, hindi na makasakay, dadalhan sila ng komunyon. At ang tawag doon sa komunyon na yun, viaticum. Pagkain para sa paglalakbay. Yan ang mga pangalan ng Eucharistia. Pangatlo't panghuli, kung ito'y kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoong Hesus, kinakailangan ibibigay natin ang nararapat at nauukol na paggalang. Ayon sa iyong kultura. Sa kultura ng Pilipino, ang lalaki nakapantalong mahaba, nakapolo na puti. Ang mga babae, okay, nakabistida, nakablusa, o kaya'y naka-slacks. Tingnan ninyo ang Iglesia ni Cristo kung sumimba. Bihis na bihis. Tingnan ninyo ang mga sabadista kung sumimba. Walang babaeng nagpapantalon. Ang mga lalaki naka-white polo with collar. Diba nung una, pag ikay magpapakuha ng photo for passport, kahit anong suot mo, pwede. Ay nung mauso ang Saudi Arabia, nagkaroon ng bagong protocol. Kung ikay magpapakuha ng passport photo, ikaw ay dapat naka-polo shirt. Para maganda ang dating. Kayo mga sanay sa Maynila, may mga restaurant, may mga hotel na hindi ka pwedeng basta-basta papasok. Merong dress code na tinatawag. Pag sinabing dress code ay black leather shoes o brown leather shoes, kahit pa anong mahal ng iyong rubber shoes o sneakers, hindi mo yan pwedeng ipasok, hindi ka pwedeng kumain. May dress code na sinusunod. Kailangan pa ba natin ang protocol sa loob ng simbahan? Kinakailangan pa bang ulitin na ang dapat na magkukumonyong mga babae ay may manggas ang mga damit? Kung walang manggas, kinakailangan sila'y lagyan ng alampay. Kinakailangan ang lalaki wag magkukumonyon ng nakasando laan o kay naka-shorts. Pero kaya ba natin ito? Kahit sa misa ng libing, basta na lang nakikipaglibing ang ibang tao. Hindi na iginagalang. Doon tayo mahina sa anthropology, sa good manners. Ngayon, kung tayo sumisimba, dasal yan. Very good. Pero, kung ikaw inasimba at kay may kapisan na hindi naman pala kayo kasal, sumimba ka lang. Hindi ka pwedeng magkomunyon. Ikaw ay dumating, huli ka sa misa, okay, magdasal ka pa rin ng temtim. Pero as much as possible, don't go to communion. Full participation. Father, pwede ko yung ganoon? Oo! Bakit ang patay, pag ipinapasok ng simbahan at may misahan, ang patay nagkukumunyon? Hindi. Kaya ibibigay natin sa Panginoong Hesus ang kaukulang paggalang. Ang kaukulang pananampalataya. Na sana nga, as the years go by, hindi na tayo kinakailangan paalalahanan pa. It's just plain good manners and right conduct. Ibibigay mo sa nararapat. Kahit sa bahay, natututunan yan. May bisitang dadating,
Huwag kang haharap nang hindi ka pa nakakapaghilamos. Huwag kang haharap na ikay nakasando, ikay hubad. Diba? Pinagbawal na rin yan ng gobyerno. Mga taxi driver, dapat may kanya-kanyang uniform. Okay, bawal tumambay sa mga tapat ng bahay at doon mag-iinuman ng hubad. Diba? Lalo na po sa banal na komunyon. Kat ito'y sakramento na itinatag na Jesus para magbigay ng biyaya. Panghuli, let us be in the state of grace. Hanggat maaari, tayo nakakapagkumpisal. Huwag tayong tatanggap ng komunyon nang merong kasalanang malaki. Hindi na bali yung mga away-away la at tampuhan-tampuhan lamang, mga white lies. Pagsisi ka lang, saka ka magkomunyon, pwede. Kaya iyon ang kinakailangan nating ganapin. Kaya ang mga ikinakasali, kinukumpisal muna bago ikasal. Gusto ng simbahang sila'y maging karapat-dapat sa mga bagong biyaya na ibubuhos sa kanila ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng matrimonyo. Yan ang layunin ng mga kumpisal. At siguro, idagdag pa natin, 1 hour before communion, tapos ka na ng pagkain. Solid food, tapos na. Ang exempted lamang, yung 60 years old, senior na. Ang mga bata naman hindi pa. At tayo nagkukumunyon, make sure na malinis. Hindi lamang ang ating kaluluwa, pati ang ating kamay. Ating dila. Katawan ni Kristo. Amen.